COMELEC inspection ay sinagawa sa Dagupan City kaugnay sa BSKE 2023. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell, good morning. Si Jay, good morning. At tatlong araw bago nga itong nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections, muling umarangkada ang Operation Baklas ng Commission on Election dito nga sa Dagupan City. At yung mga campaign poster, campaign paraphernalia ang ikinabit sa mga hindi otorisadong lugar ay kanilang pinagbabaklas. Alas 7 ng umaga na magsimula ang Operation Baklas dito sa Mayombo, Karanglaan Road. Dito yan sa Dagupan City at wala pang 5 minuto sa kanilang operasyon ay samot-sari mga campaign poster na ng iba't ibang kandidato ang kanilang kinumpiska at nabaklas. Yung isa nga sa mga miyembro ng operation team, nakita natin na umakyat pa ng waiting shed para nga abutin at tanggalin yung ikinabit na campaign poster. Nakipag-ugnayan din ang COMELEC doon sa mga may-ari ng establishmento kung saan ikinabit yung mga campaign poster. Sabi ng mga may-ari ng establishmento, bagamat nagpaalam naman sa kanila itong mga kandidato na magkakabit ng campaign poster, hindi naman nila alam na talagang malalaki pala na campaign na paraphernalia yung kanilang ikakabit sa dingding ng kanilang mga bahay. Kaya maging yan ay pinagtatanggal ng COMELEC lalo't sa umiiral na regulation 2x3 feet lamang yung papayagan na campaign size o yung size ng mga poster na ikakabit. At hindi lang dito sa Dagupan City itong kanilang operasyon, lalo't kaliwat kanan ito. At sa pakikipag-ugnayan natin o sa interview natin kanina kay Attorney Michael Franks Sarmiento, nabanggit niya na halimbawa ang isang kandidato ay nanalo sa eleksyon at naiproklama, pero dahil dito sa kanilang mga nakumpiskang mga election paraphernalia na maaari nilang gamitin sa pagsasampa ng election offense, maaari siyang matanggal pa rin sa pwesto sakaling mapatunayan na may paglabag nga sa umiiral na election regulation. At CJ, alam mo, meron ding paalala ang COMELEC para nga sa mangyayaring botohan sa October 30. Alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang oras ng pagboto at meron namang tinatawag na emergency accessible polling precinct para doon sa mga person with disabilities, mga buntis at mga senior citizen. Maaari silang bumoto mula alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Narito pa ang mga ibang gabay para sa pagboto sa October 30. Alamin ang inyong polling precinct o polling center para hindi na kayo mahirapan pa at kung maaari ay magbaon na rin ang listahan ng mga kandidatong iboboto para hindi na mahirapan. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.